Swipe left, swipe right. Ganito na kadali maghanap ng kabebe time. Mula sa tradisyonal na ligawan ay mas pinabilis at pinadali na dahil sa tulong ng teknolohiya. Iyang tanong, bakit nga ba trending ang mga dating apps? Ayon sa isang research article, noong 2024, ang mayroong higit 350 milyon na tao sa buong mundo ang gumagamit ng mga dating apps. At dahil nga trending, ang bilang na ito ay tumataas pa taon-taon. Ayon sa isang website sa Pilipinas, ang top 5 free dating applications ay ang Tinder, Bumble, Badoo, Scout at OkCupid. Sa isang survey noong 2024, ang Tinder ang siyang nanguna bilang highest grossing dating app sa buong mundo. Last year, ito rin ang naunang dating app sa Pilipinas. Sa katunayan nga, popular ang app na ito sa mga 16 hanggang 34 years old. So bakit naman kaya maraming mga Gen Z at Millennials ang nahuhumaling na gumamit ng dating apps? So far ako naman, wala rin ako naka-meet up. So lang talaga, usap lang. Like, hanap friends, mga social media friends. Yun lang. Meron ako naka-fling, but na-ghost. Mga lang, pling-pling lang. Ganun lang, mga free time lang nila. Pero mas maganda talaga sa grind. Ang sabi ng isang dating coach, hinay-hinay lang sa paggamit nito dahil kakibat ng kilig at saya ang heartaches. Online dating is actually very good. Kasi kung walang online dating, paano mo makikilala yung mga taong yan, di ba? Na nasa ibang lugar. Pero kailangan pa din mag-ingat. Siyempre, hindi mo alam yung background yan. So kung gusto mo talaga makahanap ng pag-ibig, dapat kalma lang ang puso mo. Get to know each other well, patagalin mo ng konti. Kasi with time, nakikita mo kung sino ang may good character at bad character. Wala namang masama kumilala at humanap ng meaningful interactions online. Tandaan lagi na ipakita ang inyong real self at ang totoong intensyon. Swipe left sa bad vibes at swipe right naman for better connections. And always remember, date responsibly. Question mark.